Daily Bible Reading Day 10. Genesis chapters 46, 47, 48, 49 and 50. Mula sa Magandang Balita Biblia. Genesis chapter 46. Nagpunta sa Ehipto ang sambahayan ni Jacob. Naglakbay nga si Israel, dala ang lahat niyang ari-arian. Pagdating sa Beerseba, naghandog siya sa Diyos ng kanyang amang si Isaac. Pagsapit ng gabi, tinawag siya ng Diyos sa isang pangitain, "Jacob, Jacob." "Narito po ako," sagot niya. "Ako ang Diyos ng iyong ama," sabi sa kanya. "Huwag kang matakot na pumunta sa Ehipto. Doon, ang lahi mo'y magiging isang malaking bansa. Sasamahan ko kayo roon at ibabalik muli rito. Nasa piling mo si Jose kapag ikaw ay namatay." Mula sa Beerseba'y naglakbay si Jacob. Siya, at ang kanyang mga apo, at mga manugang ay isinakay ng kanyang mga anak sa mga karwaheng ipinadala ng Faraon. Dinala rin nila sa Ehipto ang kanilang mga kawan at kagamitan mula sa Kanaan. Kasama nga niya ang kanyang mga anak, mga manugang at mga apo. Ito ang talaan ng lahi ni Israel na nagpunta sa Ehipto, si Jacob, at ang kanyang mga anak at mga apo, si Ruben na kanyang panganay at ang mga anak nitong sina Enoch, Phalu, Hezron at Carmi, si Simon at ang mga anak nitong sina Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Zohar at si Saul na anak ng babaeng taga-Kanaan. Si Levi at ang mga anak nitong sina Gershon, Kot at Merari, si Juda at ang mga anak nitong sina Sela, Faras at Zara. Si at Onan ay namatay sa Kanaan. Ang mga anak ni Fares na sina Hezron at Hamul. Si Isakar at ang mga anak nitong sina Tola, Pua, Job at Simron. Si Zebulun at ang mga anak nitong sina Sered, Elon at Jahlil. Ito ang mga anak at apo ni Jacob kay Leah na pawang ipinanganak sa Mesopotamia. Kabilang dito si Dina, ang anak na dalaga ni Jacob. 33 silang lahat. Kasama rin dito si Gad at ang mga anak nito na sina Zephion, Hagi, Suni, Esbon, Eri, Arodi at Areli, si Asher, at ang mga anak nitong sina Jimna, Isua, Isui, Beria at ang babaeng kapatid nilang si Sera. Ang mga anak ni Beria ay sina Heber at Malkiel. Ang mga anak at mga apo ni Jacob kay Zilpa, ang aliping ibinigay ni Laban kay Leah, ay 16. Kabilang din sa talaang ito ang mga anak at mga apo ni Jacob kay Raquel, sina Hosi at Benjamin, sina Manases at Ephraim, mga anak ni Hosi kay Asenat na anak ni Potifera na pari sa Heliopolis. Ang dalawang ito ay sa Ehipto isinilang. Ang mga anak ni Benjamin ay sina Bela, Beker, Asbel, Gera, Naaman, Ehay, Ros, Mupim, Hupim at Ard. 14 ang mga anak at mga apo ni Jacob kay Raquel. Kabilang pa rin dito si Dan, at ang bugtong niyang anak na si Husim, at si Neftali, at ang mga anak nitong sina Jazil, Guni, Jeser at Silem. 7 ang mga anak at mga apo ni Jacob kay Bilha, ang aliping ibinigay ni Laban kay Raquel. 66 ang mga anak at mga apo ni Jacob na nagpunta sa Ehipto. Hindi kabilang dito ang kanyang mga manugang. 2 ang naging anak ni Hosi sa Ehipto, kaya ang kabuuang bilang ng sambahayan ni Jacob na natipon doon ay 70. Si Jacob at ang kanyang sambahayan sa Ehipto. Si Juda ang isinugo ni Israel kay Hosi upang siya'y salubungin. Dali-daling ipinahanda ni Jose ang sasakyan niya at sinalubong ang kanyang ama sa Goshen. Nang sila'y magkita, agad niyang niyakap ang kanyang ama, at matagal na umiyak. Sinabi naman ni Israel, "Ngayoy handa na akong mamatay sapagkat nakita na kitang buhay."
Sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid at sa buong sambahayan ni Jacob, "Ibabalita ko sa Faraon na dumating na kayo buhat sa Kanaan. Sasabihin kong kayo'y mga pastol, dala niyo ang inyong mga kawan, at lahat niyong ari-arian. Kung ipatawag kayo ng Faraon at tanungin kung ano ang inyong gawain, sabihin niyong kayo'y nag-aalaga na ng mga baka buhat sa pagkabata, tulad ng inyong mga ninuno. Sa gayon, maaari kayong manirahan sa lupaing ito." Sinabi niya ito sapagkat ang mga taga-Ehipto'y namumuhi sa mga pastol. Genesis chapter 47. Isinama ni Jose ang 5 sa kanyang mga kapatid at nagpunta sa Faraon. Sinabi niya, "Dumating na po ang aking ama't mga kapatid buhat sa Kanaan, dala ang kanilang mga kawan, at lahat ng ari-arian. Naroon po sila ngayon sa Goshen." At ipinakilala niya sa Faraon ang kanyang mga kapatid. Tinanong sila ng Faraon, "Ano ang trabaho niyo?" "Kami po'y mga pastol, tulad ng aming mga ninuno," tugon nila. "Nakarating po kami rito sapagkat sa amin sa Kanaan, ay wala na kaming mapagpastulan. Kung maaari po, doon na ninyo kami patirahin sa lupain ng Goshen." Sinabi ng Faraon kay Jose, "Ngayong narito na ang iyong ama at mga kapatid, at ikaw naman ang namamahala sa buong Ehipto, ibigay mo sa kanila ang pinakamainam na lupain. Doon mo sila patirahin sa Goshen. Kung may mapipili kang mahuhusay na pastol, sila ang pamahalain mo sa aking mga kawan." Isinama ni Jose ang kanyang ama sa palasyo, at pagdating do'y binasbasa ni Jacob ang Faraon. "Ilang taon na kayo?" tanong ng Faraon kay Jacob. Sumagot siya, "Umabot na po sa 130 taon ang aking pagpapalipat-lipat ng tahanan. Maikli at mahirap ang aking naging buhay dito sa lupa. Malayong malayo sa naging buhay ng aking mga ninuno." Matapos magpaalam sa Faraon, umalis na si Jacob. Sa utos ng Faraon, ibinigay ni Jose sa kanyang ama at mga kapatid ang pinakamabuting lupain ng Rameses sa bansang Ehipto. Ang buong sambahayan ni Jacob hanggang sa kaliit-liitan ay kinalinga ni Jose. Ang pamamahala ni Jose sa panahon ng taggutom. Nang maubos na ang pagkain sa buong Kanaan at Ehipto, at ang mga tao'y hirap na sa gutom, kay Jose bumibili ng pagkain ang lahat. Iniipon naman ni Jose ang pinagbilhan at dinadala sa kabangyaman ng Faraon. Dumating ang panahong wala nang maibayad ang mga tao, kaya't sinabi nila kay Jose, "Mamamatay kami ng gutom, bigyan mo kami ng pagkain." Kaya't sinabi ni Jose, "Kung wala na kayong salapi, palitan na lang niyo ng hayop ang pagkaing ibibigay ko sa inyo." At gayon nga ang kanilang ginawa, ipinagpalit nila ang kanilang mga kabayo, tupa, kambing, baka at asno sa pagkaing kinukuha nila. 1 taon silang binibigyan ni Jose ng pagkain bilang kapalit ng mga hayop. Nang sumunod na taon, lumapit na naman sa kanya ang mga tao. Sinabi nila, "Hindi namin maikakaila sa inyong kamahalan na ngayoy ubos na ang lahat naming salapi at mga alagang hayop. Wala na pong nalalabi sa amin kundi ang aming katawan at bukirin. Kaya, tulungan naman niyo kami, huwag niyo kaming hayaang mamatay sa gutom at mapabayaan ang aming lupain. Bigyan ninyo kami ng makakain at binhing pananim ng kami huwag mamatay." Payag na po kaming maging alipin ng Faraon at ibenta sa kanya ang aming lupain. Nangyari nga ito, kaya't nakuha ni Jose para sa Faraon ang lahat ng lupain ng mga taga-Ehipto dahil sa tindi ng tagutom noon. Ang lahat ng tao sa Ehipto ay ginawa ni Jose na mga alipin ng Faraon. Ang hindi lamang nabili ni Jose ay ang lupain ng mga pari, sapagkat ang mga ito ay may sapat na sustento ng Faraon. Sinabi ni Jose sa mga tao, "Ngayoy nabili ko na kayo,
at ang inyong mga lupain para sa Faraon. Bibigyan ko kayo ng binhing itatanim. Ibibigay niyo sa Faraon ang ikalimang bahagi ng inyong aanihin. Inyo na ang nalalabi para muling itanim at maging pagkain ng inyong pamilya. Sumagot ang mga tao, napakabuti niyo sa amin, iniligtas ninyo kami. Handa po kaming maglingkod sa Faraon. Mula noon, ginawang batas ni Jose sa lupain ng Ehipto na ang ikalimang bahagi ng ani ay para sa Faraon. Umiiral pa hanggang ngayon ang batas na ito maliban sa lupa ng mga pari, sapagkat ito'y hindi saklaw ng Faraon. Huling habili ni Jacob. Nanirahan nga ang mga Israelita sa lupain ng Goshen sa Ehipto. Yumaman sila roon at dumami ang kanilang lahi. 17 taong tumira roon si Jacob at umabot siya ng 147 taon. Nang maramdaman niyang malapit na siyang mamatay, tinawag niya si Jose at sinabi, "Ilagay mo sa pagitan ng aking mga hita ang iyong kamay at ipangako mong magiging tapat ka sa akin, at hindi mo ako ililibing sa Ehipto. Ilabas mo ako sa Ehipto at isama mo ako sa libingan ng aking mga magulang." "Masusunod po ang nais niyo," sagot ni Jose. Sinabi ni Jacob, "Kung gayon, sumumpa ka sa akin." Nanumpa nga si Jose, at si Jacob ay yumuko sa may ulunan ng higaan at nanalangin. Genesis chapter 48. Binasbasa ni Jacob sina Ephraim at Manases. Nabalitaan ni Jose na may sakit ang kanyang ama, kaya't isinama niya ang 2 anak na lalaki, sina Manases at Ephraim, at dinalaw ang matanda. Nang sabihin kay Jacob na dumating si Jose, nagpilit siyang bumangon at naupo sa kanyang higaan. Sinabi niya kay Jose, "Nang ako'y nasa luz, nagpakita sa akin ang makapangyarihang Diyos at binasbasan ako. Sinabi niya na darami ang aking mga anak, at ang aking lahi ay magiging isang malaking bansa, at ibibigay niya sa kanila ang lupaing iyon habang panahon. Ang 2 mong anak na isinilang dito sa Ehipto, bago ako dumating ay ibibilang sa aking mga anak. Kaya, tulad ni Ruben at Simeon, sina Ephraim at Manases ay magiging tagapagmana ko rin. Ngunit ang susunod mong mga anak ay mananatiling iyo at ibibilang na lamang sa lipi ng 2 nilang kapatid." Ipinasya ko ito alang-alang kay Raquel na iyong ina. Nang pabalik ako buhat sa Mesopotamia, namatay siya sa Kanaan, malapit sa Efrata. At dinamdam ko ng labis ang kanyang pagpanaw. Doon ko na siya inilibing. Ang Efrata ay tinatawag ngayong Bethlehem. Nang makita ni Israel ang mga anak ni Jose, tinanong ito, "Ito ba ang iyong mga anak?" "Opo. Sila po ang ipinagkaloob sa akin ng Diyos dito sa Ehipto," tugon niya. Sinabi ni Israel, "Ilapit mo sila sa akin at babasbasan ko." Halos hindi na makakita noon si Israel dahil sa kanyang katandaan. Inilapit nga ni Jose ang mga bata at sila'y niyakap at hinagkan ng matanda. Sinabi ni Jacob kay Jose, "Wala na akong pag-asa noon na makikita pa kita. Ngayon, nakita ko pati iyong mga anak." Inalis ni Jose ang mga bata sa kandungan ni Israel at yumuko siya sa harapan nito. Pagkatapos, inilapit niya sa matanda ang 2 bata, si Ephraim sa gawing kaliwa, at si Manases sa gawing kanan nito. Ngunit pinagkuros ni Israel ang kanyang kamay at ipinatong ang kanan sa ulo ng nakababatang si Ephraim at ang kaliwa sa ulo ni Manases. At sila'y binasbasan. Pagpalain nawa kayo at palaging subaybayan ng Diyos na pinaglingkuran ni Isaac at ni Abraham. Ng Diyos na sa akin nangalagat pumatnubay. Simula sa pagkabata't magpahanggang ngayon man. At pati na ang anghel na sa akin ay nagligtas. Pagpalain nawa kayo, tanggapin ang kanyang basbas. Maingatan nawa ninyo at taglayin oras-oras ang ngalan ko at ang ngalan ni Abraham at ni Isaac. Nawa kayo ay lumago, dumami at lumaganap. Nang makita ni Jose ang ginawa ng kanyang ama, minasama niya iyon, kaya't hinawakan niya ang kanang kamay nito upang ilipat sa ulo ni Manases. Wika niya, "Ito po ang matanda, ama. Sa kanya niyo ipatong ang inyong kanang kamay." Ngunit sinabi ni Jacob, "Alam ko iyan, anak, alam ko.
Alam kong magiging dakila si Manases, pati ang kanyang mga anak, ngunit lalong magiging dakila ang nakababata niyang kapatid. Ang kanyang lahi ay magiging dakilang mga bansa. Sinabi pa niya ito, ang mga Israelita, sa Diyos ay hihilingin. Dahil kayo'y pinagpala, sila may pagpalain din. Sa kanilang kahilingan, ganito ang sasabihin. Kayo nawa ay matulad kay Ephraim at Manases. Sa ganitong paraan ginawa ni Jacob na una si Ephraim kay Manases. Pagkatapos nito, sinabi ni Israel, Hosea, ako'y mamamatay na ngunit huwag kang mababahala. Sasamahan ka ng Diyos at kayo'y ibabalik niya sa lupain ng inyong mga ninuno. Ikaw ang tanging magmamana ng Shechem, na nakuha ko sa mga Amoryo sa pamamagitan ng aking tabak at pana. Genesis chapter 49. Ang pahayag ni Jacob tungkol sa kanyang mga anak. Ipinatawag ni Jacob ang kanyang mga anak at sinabi, lumapit kayo sa akin, at sasabihin ko sa inyo ang mangyayari sa inyo sa hinaharap. Kayo mga anak, magsilapit sa akin. Akong inyong ama ay sumandaling dinggin. Si Ruben ang aking panganay na anak. Sa lahat kong supling ay pinakamalakas. Mapusok ang loob, baha ang katulad, bawat madaanan ay sumasambulat. Sa kabila nito ay hindi kasisikat, hindi mangunguna, hindi matatanyag. Pagkat ang ama mo ay iyong hinamak. Dangal ng aliping asawa ko ay iyong winasak. Simon at Levi na magkapatid. Ang sandata ninyo'y ipinanlulupig. Sa usapan niyo'y di ako sasali. Sa inyong gawain, hindi babahagi. Kapag nagagalit agad pumapatay. Lumpo pati hayop kung makatuwaan. Kayo'y susumpain sa bangis at galit. Sa ugali niyo na mapagmalabis. Kayo'y magkawatak-watak sa buong lupain. Sa buong Israel ay pangangalatin. Ikaw naman, Juda, ay papupurihan niyong mga anak ng ina mong mahal. Hawak mo salig ang iyong kaaway. Lahat mong kapatid sa iyo'y gagalang. Mabangis na leon ang iyong larawan. Muling nagkukubli matapos pumatay. Ang tulad ni Juda'y leong nahihimlay. Walang mangangahas lumapit sinuman. Setrong sa gisag ng lakas at kapangyarihan. Sa kanya kailan may hindi lilisan. Mga bansa sa kanya'y magkakaloob. Mga angkan sa kanya'y maglilingkod. Batang asno niya doon natatali. Sa puno ng ubas na tanging pinili. Mga damit niya'y doon nilalabhan. Sa alak ng ubas na lubhang matapang. Matai na mumula dahilan sa alak. Ngipi pumuputi sa inuming gatas. Sa baybaying dagat doon ka, Zebulun. Ang sasakyang dagat sa iyo kakanlong. Ang iyong lupa ay iaabot sa Sidon. Malakas na asno ang katulad mo, Isakar. Ngunit sa kulungan ka maglulumagak. Nang kanyang makita iyong pahingahan. Ang lupain do'y tunay na mainam. Tiniis na niyang makuba sa pasan. Nagpaalipin na kahit mahirapan. Si Dan ay magiging isang pangunahin. Katulad ng ibang pinuno ng Israel. Ahas na mabagsik sa tabi ng daan. Na handang tumuklaw sa kabayong daraan. Upang maihulog iyong taong sakay. Sa pagliligtas mo, O Diyos, ako'y maghihintay. Haharangin si God ng mga tulisan. Lalabanan niya at magtatakbuhan. Ang bukid ni Asher ay pag-aanihan ng mga pagkain ng taong marangal. Si Neftali naman ay tulad ng usa. Malayat ang dalang balita ay maganda. Si Hosea na may baging na mabunga. Sa tabi ng bukal nakatanim siya. Paakyat sa pader ang pagtubo niya. Mga mangangaso ang nagpapahirap. Hinahabol siya ng palasot sibat. Subalit ang iyong busog ay mananatiling malakas. Ang iyong mga bisig ay palalakasin. Ang dahilan nito ay ang Diyos ni Jacob. Pastol ng Israel, matibay na muog. Diyos ng iyong amay siyang sasaklolo. Ang makapangyarihang Diyos magbabasbas sa iyo. Magbuhat sa langit, bubuhos ang ulan. Malalim na tubig sa lupa'y bubukal. Dibdib na malusog, pati bahay bata'y pagpapalain dit kanyang babasbasan. Darami ang ani, bulaklak gayon din. Maalamat na bundok ay pagpapalain. Pati mga burol magkakamit aliw. Pagpapalang ito nawa ay makamit ni Hoseng nawalay sa mga kapatid.
Tulad ni Benjamin lobong pumapatay. Sumisila ito ng inaalmusal. Kung gabi, ang huli pinaghahatian. Ito ang 12 anak ni Israel, at gayon sila binasbasan ng kanilang ama ayon sa basbas na angkop sa kanila. Namatay at inilibing si Jacob. Pagkatapos, sinabi ni Jacob sa kanyang mga anak, "Ngayoy papanaw na ako upang makasama ng mga ninunong na mayapa na. Doon ninyo ako ililibing sa pinaglibingan sa aking mga magulang, sa yungib sa bukid ni Ephron na Heteo. Ang libingang iyo'y nasa Makpela, sa silangan ng Mamre, sa may Kanaan." Binili iyon ni Abraham, at doon siya inilibing pati ang kanyang asawang si Sarah. Doon din inilibing ang mag-asawang Isaac at Rebeka, at doon ko rin inilibing si Leah. Ang bukid at yungib na iyon ay binili nga sa mga Heteo. Matapos masabi ang lahat ng ito, siya ay humimlay at namatay. Genesis chapter 50. Niyakap ni Jose ang kanyang ama, at umiiyak na hinagkan. Pagkatapos, inutusan niya ang kanyang mga manggagamot na embalsamuhin ang bangkay. Ayon sa kaugalian ng mga Egyptyo, 40 araw ang ginugol nila sa paggawa nito. 70 araw na nagluksa ang bansang Ehipto. Pagkatapos ng pagluluksa, sinabi ni Jose sa mga kagawad ng Faraon, "Pakisabi nga niyo sa Faraon na hiniling aking ama, bago namatay na doon ko siya ilibing sa libingan na kanyang inihanda sa Kanaan. At aking naipangakong susundin ko ang kanyang bilin. Kaya, humihingi ako ng pahintulot na dalhin ko roon ang kanyang bangkay at babalik agad ako pagkatapos." Sumagot ang Faraon, "Lumakad ka na at ilibing mo ang iyong ama ayon sa iyong pangako sa kanya." Sumama kay Jose para makipaglibing ang lahat ng kagawad ng Faraon, ang mga may matataas na katungkulan sa palasyo, at ang mga kilalang mamamayan sa buong Ehipto. Kasama rin ni Jose ang kanyang mga kapatid, at ang buong sambahayan ng kanyang ama. Ang naiwan lamang sa Goshen ay ang maliliit na bata, mga kawan ng tupa, kambing at baka. May mga nangangabayo, may mga sakay sa karwahe, talagang napakarami nila. Pagsapit nila sa gikan sa Atad, sa silangan ng Ilog Jordan, huminto muna sila. Nagdaos sila roon ng luksang parangal sa yumaw, at 7 araw na nagdalamhati roon si Jose. Nasaksihan ng mga taga-Kanaan ang ginawang pagpaparangal na ito, kaya't nasabi nila, ganito palang magluksa ang mga taga-Ehipto. Dahil dito'y tinawag na Abel Mizraim ang lugar na yon. Sinunod nga ng mga anak ni Jacob ang hiling ng kanilang ama. Dinala nila sa Kanaan ang bangkay at doon inilibing sa yungib na nasa kaparangan ng Makpela, silangan ng Mamre, na binili ni Abraham kay Ephron na Heteo. Matapos ilibing ang ama, si Jose nagbalik sa Ehipto, kasama ang kanyang mga kapatid at lahat ng kasama sa paglilibing. Binigyan ni Jose ng kapanatagan ang mga kapatid. Mula nang mamatay ang kanilang ama, nag-alala na ang mga kapatid ni Jose. Sabi nila, "Paano kung galit pa sa atin si Jose at gantihan tayo sa kalupitang ginawa natin sa kanya?" Nagpasugo sila kay Jose at ipinasabi ang ganito, "Bago namatay ang ating ama, ipinagbilin niya na sabihin ito sa iyo, nakikiusap ako na patawarin mo na ang iyong mga kapatid sa ginawa nila sa iyo. Kaya naman ngayon, nagsusumamo kami sa iyo, na patawarin mo kaming mga lingkod ng Diyos ng iyong ama." Napaiyak si Jose nang marinig ito. Lumapit lahat ang kanyang mga kapatid at yumuko sa harapan niya. "Kami mga alipin mo," wika nila. Ngunit sinabi ni Jose, "Huwag kayong matakot. Maaari ko bang palitan ang Diyos? Masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan, at dahil do'y naligtas ang marami ngayon. Kaya, huwag na kayong mag-alala. Ako ang bahala sa inyo, at sa inyong mga anak." Napanatag ang kanilang kalooban sa mga sinabing ito ni Jose. Ang pagkamatay ni Jose. Nanatili nga si Jose sa Ehipto, kasama ang kanyang mga kapatid. Umabot siya ng 110 taon bago namatay. Inabot pa siya ng mga apo ni Ephraim, gayon din ng mga apo niya kay Makir na anak ni Manases. Sinabi niya sa kanyang mga kapatid, "Malapit na akong mamatay, ngunit huwag kayong mag-alala. Ingatan kayo ng Diyos at ibabalik sa lupaing ipinangako niya kina Abraham, Isaac at Jacob." Pagkatapos, ipinagbili niya sa mga Israelita ang gagawin sa kanyang bangkay. Wika niya, "Isumpan niyo sa akin na kapag kayo'y inilabas na ng Diyos sa lupaing ito, dadalhin niyo ang aking mga buto."
Namatay nga si Jose sa gulang na 110 taon. Siya'y inimbalsamo sa Ehipto at inilagay sa isang kabaong. Kung nakarating ka sa bahaging ito ng video kapatid, 100-fold of blessings to you sa panunood at pakikinig ng salita ng Diyos. Up next, Daily Bible Reading Day 11. Comment down below if you have a prayer request, at paki-comment na din kung hanggang saan nakarating ang video na ito. Don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell for you to get updated on the next videos. Thank you for watching and hearing the Word of God. Stay blessed and stay connected in the presence of the Lord.